Yo, welcome back sa number one male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. What is what? Podcast! Welcome mga pare. Welcome sa podcast na hindi hihinto ang OA ninyo masyado. Puta na doon sa comment section. Goodbye, Joshon Point. Kala nyo hihinto to? Hindi, puta mag-a-adjust. Ano yung mga sabi? Ha? Basahin. Gustong-gusto nila eh. Sige, basahin natin. Ito to yung sa topic na work abroad or sa Pinas. Sabi ni Christopher 4431, JOP saying goodbye. Saying goodbye. Ang daming naalog talaga dyan. Sabi ni Magic Lampara, sana kahit busy na kayo sa kanya-kanya ninyong hustle, wag mamatay ang SP Podcast. Real talk. Malaking ambag kayo sa paghubog ng mindset ko bilang lalaki. Mas focus sa goals, mas less drama, mas marami aksyon. Mabuhay kayo mga sob, stay cold, support all the way. Pero paano ba na-open yung topic din? Dahil sinabi mo rin ba dyan yung sa Australia mo? Hindi. Hindi, sa'yo to. Kasi sabi mo magko-corporate ka. Pero paano na, bakit anong topic natin nun? Bakit nandun tayo sa usapan na yun? Ganito. Kasi kaming dalawa, nag-express kami na ayaw na talaga namin bumalik sa... Sumalungat ka. Tapos ikaw sinabi mo, pero ako... Ako hindi, open pa rin ako. Pero hindi sinabi bang open, tigil? Hindi naman sinabing ganun eh. Kahit sumabog yung pangalawang paplanuhin nating business. Walang... Ko-corporate ka pa rin kahit sumabog yun? Open ako sa ganun. Ang ano ko dyan, pre, open ako. Open. Hindi ko sinabing... Hindi ka nagsasalita ng tapos. Hindi ko nagsabing tapos. Kumbaga pagka may opportunity, iti-take ko. Pero pag mayroong opportunity mas maganda rito, dito ako. Alam niyo, tingin ko naman... Open is open. Walang ano doon. Walang conclusion doon, pre. Alam ko, tingin ko tinatamad ka rin. Alin? Mag-corporate talaga. Oo naman. Kasi kung tutusin, marami naman eh. Maraming open ngayon. Diba? When it comes sa experience mo sa years. Kahit tayong tatlo, anytime, kayong araw mag-apply tayo, di ba? Matik na matik, next day may work tayo pare-parehas eh. Ang maganda lang sa position mo, nakapag-demand ka ng gusto mong numbers. Hanggat wala yun, ayoko muna. Di ba? Kaya sinabi ko open ako eh. Kumbaga, may mga offers man dyan. Basta hindi ako magsasalita ng tapos. Ayoko kasi na pagdating ng araw, sabi ko nga sa inyo, ang mindset ko nga is ayoko mag-expect eh. Diba? Ayoko mag-expect. Gusto ko para ma-appreciate ko yung maglaland sa akin na opportunity. Hindi ako nag-expect ng kung ano. So, open ako sa lahat. Kung ano mas maganda, dun tayo. Siyempre, praktikalan lang talaga. Pagdating kasi sa opportunity sa akin, gusto ko dapat, sinasabi nila, kailangan 6 digits, ganyan. Ako gusto ko 8 digits eh. 8 digits. Kasi 8 asset. 8 asset. Sa lahat ng social media accounts, kung pumunta ka sa Facebook ko, may Discord link doon, click mo, pasok ka sa loob, mag-usap tayo ng mga sikreto. Bigyan ng dangal ang mga katulong ha. Salamat sa acrylic ha, sa malupit na acrylic signage na to. At kung seller ka ng Shopee at Lazada, merong drop-off hub dyan sa Better Living Paranaque. LV Trading ang pangalan yan. Meron din yung Facebook page. Joshon Boy, para sa lahat ng social media, kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy mabango, available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok Shop. Nandyan yung link sa description. Kung lalaki ka nanood nito, mag-sports ka. So, isa daw, ingatan nyo pera nyo. Excited ako sa topic eh. Sige. Alam mo, napapansin ko lang, medyo may iba konti na. The more na consistent tayo sa ginagawa natin, ang daming gustong tumaya, ang daming gusto pumusta. Hindi nyo napapansin, nagpaparamdam sila sa atin ng mga energy nila. Pataya rin ako. May ganun mga pasimple yung mga negosyanteng tropa-tropa natin eh. Diba? Mismo. Sa akin nga, kahit hindi nga business eh, gusto talagang pumasok sa circle. Yun nga lang, syempre, hindi naman nag-make sense yun na basta-basta lang pumasok. Pero yun nga, marami nga mga nag-chat. Ay, Boss Josh, ganyan, ganda ng tropahan ninyo. Ang sarap sanang pumasok dyan. Ganyan, makipag-training, gustong makipag-training, mga ganong shit. Dali kasi magpapasok ng tao, pre. Pero ang hirap magpalabas. Yan. Kasi pag pumasok yan, pre, magaan lang eh. Pero pag lumabas yan, mabigat na yun. Kaaway ka na yan eh. Kaya hindi ganun kadali yun. Hindi ganun kadali. Madali magpasok. Pero pagka maglalabas ka na ng tao, doon ka na. Hindi ko gusto ugali mo. Kaya gumawa ng katarantaduhan sa atin. Ang bigat nun. Sigurado, mabigat loob mo sa kanya. Yung loob niya sa'yo, mabigat din. Dagdag enemy na siya.
Wala namang umaalis sa bilog madalas ng clean eh. Madalas talaga may samaan kayo niyan. Kahit gaano pa kayo kahit sa mundo ng passion nyo dati, di ba? Pag may umalis, parang... Ito, iniwan kami nito nag-ibang grupo to Alam mo ba yun, pre? Oo, ganun. Ay, nakwento mo na ba sa podcast yun? Nakwento mo na raw eh. May gusto kong patunayan eh. Parang ganun. Umalis yun sa grupo namin Pero bumalik din ulit. Pero syempre sabi ko parang kwento ni Ching na pagbalik daw niya, parang hindi ka pa raw ganun kadali magpaano. Hindi pa rin. Mag-open. Pakipot ka pa raw. Pero, Syempre, kasi 3 kaming leader nun Kasi nung nag-iba na yung ako na yung naging tumayong leader dun sa grupo. Nagganap ako ng parang kaliwat kanang kamay ko. Syempre, parang siya isa sa mga... busy mo. Oo. Yung isa. Umalis, sabi ko, putang ina, nabungi Syempre, mabigat din yun. Kasi ko siya kanang kamay ko siya Kasundo mo siya Oo. Pagdating sa Koryo, naghahati kaming 3 alam mo sa ang tagal namin nung pagkasama namin nun ni Josh hanggang ngayon. Yun yung pinakaseryosong nakita kong emotional siya. Huh? Oo, hindi ka emotional na umiyak na. Pero nakita ko naramdam mo yung bigat na. Nakita ko yun. Sa lahat, yun yung pinaka-major. Pagkatapos wala na ako nakitang major na sobrang na heart. So sinasabi mo sobrang na heartbreak talaga. Heartbreak siya nun. Pre, kasi syempre parang yung dance group namin, yung parang tropahan din yun. Parang may tropang pumunta sa ibang tropa. Putang ina. Traidor. Oo, parang ganun. Parang ganun talaga. Ganun nga yun. Tinrato ko siya, putang ina, gago to Ang ina ka traitor ka. Pero yun kasi may justified naman yung bilang leader din ng grupo na gets ko rin naman yung Bakit? Ano ba nangyari? Siguro nakukulangan din siya sa parang outcome namin nun. Sa pag-angat. Oo, sa effort. Ganun din, wala rin namang napuntahan yung pinuntahan. Gagi, nagtuloy yun, pero paano ba? Paano ko ba napunta doon sa kabila? Sinulot ka nila? Dinimonyo ka nila? Kabilang grupo? Kasi pre, yung paglipat dun sa grupo na yun, sikat kami dun Kaya kahit sino sa amin, siya, gusto niya lumipat dun, tatanggapin talaga. Ang mga mas mababa niyo yun. Oo, kasi OG kami sa lugar namin pagdating dyan Kami OG, kaya talagang may value na. Saan ka lang mapagkukunin ka? Oo, pare ganun talaga. Ganun ang status. Pero kayo pinaka may dating doon sa lugar niya. Pero aminado rin ako ng mga nagsigalingan na sila. Baka may magalit dyan na, di kayo pinakamagaling doon. Oo, magaling na sila ngayon dahil wala na Dahil ayaw na rin namin Tapos na Tapos na inano na namin. Pero ganun nga, during that time, may value na kaya tatanggapin at tatanggapin talaga dun sa part. Ngayon, hindi naman sinulot. Pero kasi parang naging free agent ako. So pag free agent ka, lalapag ka na kahit saan. Free Free agent, parang NBA star Oo, di ba? Ganun. So doon ka lumapag talaga? Oo, dun sa... Minelcome ka naman dun? Oo. Pero paano nangyari yun? Pre, ang layo nun, Laguna yun sila Kaya Binyan yun nahirapan ako, pre. Gago ko Nahirapan ako. Hirapan siya Hanggang ngayon parang may pa rin. May kaalitan rin si Joshua. Gago, kupal. Nahirapan ka tuloy. Nahirapan ako noon. Pero lesson nga rin sa buhay yun, pre. Kasi... Huwag ka maigo. Hindi. Yung para sa akin, lesson yun, yung willing talaga ako mag-sacrifice para sa mga bagay na gusto ko. Putek, inaabot ako ng... Daling araw yun, Daling araw, alas 3, alas 2, sa mga alanganing lugar. Kasi... Ba't nilalakad mo lang? Nag-jeep ako. Pero hindi mo kagad sa kaya yun. Hindi. Diba? Sobrang dilim ang puta. May mga part na napapaano na ako. Tangina, ano ba itong pinasok ko? May part na ganun na talaga. Kaninong, sa bahay ba kayo nagpa-practice, no? Hindi, dun sa tapat ng eskwelahan, di ba? Oo. Tapat ng eskwelahan. Pero, Ay, na maluwag kasi Laguna to sa amin, sa Molino, alangan ng sakayan Oo. Kaya medyo maghahanap ka kung sino magsasakay sa'yo. Ganun. Tama. Tapos abuti ka pa ng madaling araw. Ganun ng karanasan nun. Pero syempre, di ka na makaayaw dahil may pride ka rin dito. Ayaw mapahiya. Ayaw niya mapahiya Kailangan may
may result. Pero Nakita ba kayo sa contest noon nung magkaibang grupo na kayo? Hindi na. Hindi. Hindi na. Ano lang yung parang nagkita tayo pero intermission lang yung grupo natin. Intermission kayo, intermission kami. Nakita kayo sa mata. Hindi nangyari yun. Baka sila, pero wala ako. Nandun ka, pre. Ba't nakita kita sumayaw? Nakita kita sumayaw sa routine nila eh. Sa contest, oo. Ba't nandun kami? Saan Nandun yan? kami. Saan yan? So baka, baka magkalaban tayo noon. Hindi, pinapansin. never mangyayari yun. Magkalaban tayo. Hindi, kasi anong nangyari yun, pre? Parang isang beses lang ako sumalang nun eh. Oo nga, isang beses nga. Oh, yun. So, hindi tayo nakita. O sinalang kagad siya. Usually, pre, di ba pag kakapasok mo pa lang 2 to sa 3 grupo, months. oo, parang ganun, bago ka pasali. Siya, pinasayaw agad ito eh. Pinasayaw agad ako. Sabi na usually 2 to 3 months. Baga, nagkaroon ka agad ng tiwala kasi ganun eh. Ganun talaga yung level namin dati. Hindi, okay yan. Pasok mo na yun, laban mo na yan. Ilang weeks Ilang weeks ang para makabitaw ka agad. para makabidaw sa Para kanila. makasalang ka agad. Matagal din kami nag-practice. Tagal din, di ba? Parang minimum 1 month nga dapat at least, di ba? Oo, mga ganun din siguro. Pero naghabol ako nun. Naghabol talaga ako kasi sila alam na nila yung routine nila eh. May solo shit ka na. Ako pasok. Hindi ko bigyan solo kasi competition yun eh. Hindi, I mean, solo practice minsan ka nun. Diba? Tapos iba, ang nagpahirap pa sa akin nun, pre, iba ang style nila. Oo, iba. Iba yung style nila, ibang style ang turo. So, adaptation, hirapan ako. Yun. So, Pero nung, Ganito kasi, oh. Pak. ano yung comments so, hindi mo na tinuloy? Ay, sorry. ano Enjoy ako doon sa sayaw story niya. Ang naintindihan ko dyan dati sa sayaw-sayaw, dapat, aside from practice, dapat talaga bibitaw ka ng sarili mo sa bahay mo. Para mas maka-advance ka. Mismo. ito, Kaya yung mga nahuhuli madalas sa sayaw-sayaw na yan, hindi sila nagpa-practice practice sa bahay. Yan. Totoo yan, pre. Ang akala nila, ang oras na na-practice, yun na yun. Mm. Hindi, a-advance ka talaga ng oras. Yun Ah, ang pinagkaiba ng dancer sa choreographer, pre. Tama. Mm. Hindi, kahit ako nun, hindi naman ako choreo pare, pero naglalagay ako ng 1 oras, 2 oras sa bahay. Hindi nga lang todo bigay madalas. Madalas kahit kinakabisado ko na lang, pitik. Ganun. Pero naglalagay ako ng ganun. Pero kung 1 buwan, pinasalang ka kagad, sabihin, magaling ka na talaga. Kasi sa amin nun, pag hindi ka pa masyado magaling, 2 to 3 months talaga eh. Matagal bago makasalang. Kutom yan. Totoo yan. Kaya lagi ako nagsa-sound trip sa kwarto. Sayaw lang ako ng sayaw sa kwarto mga panahon na yon. Sayaw lang ako ng sayaw. Sound trip lang, headphone. Sayaw lang ng sayaw, pre. Yun lang talaga ginagawa ko dati. Kaya di kami close ng mga kapatid ko. Puro ako sayaw. Kilala ka na talaga nun, puro dancer ka talaga. Dancer talaga ako, pre. Ano ka nagsimula nun? Pinaka-solid ko, ano. Sa high school yun nagsisimula eh. Since high school, pero ginawa ko siyang career. College. Yan na yung nagsi-showtime na tayo, di ba? Showtime. College ba yun? College yun, di ba? Showtime, oo. College yun, oo. Sabi ni Joshua Villar, GOP, i-goal mo na lang na gumawa o magkaroon ng sariling corporate para hindi mo na mamiss ang pag-corporate. Oo. Ayaw nilang mamiss mo ang pag-corporate. Natatakot sila na baka umalis ka, pare. Hindi, walang aalis. Baka magkatrasan ng mga member niyan. Nung nag-umpisa nga tong ASP, may trabaho ako nun. Trabaho siya. Naramdaman nyo ba yun? Hindi nyo nga na-reach yun eh. May trabaho siya ng guys. Nung nakilala niyo si Joy OP, may trabaho siya nun eh. Oo. Di ba? Akala siguro yung forever akong wala, no? For information ng mga pare, yung ever since na nag-social media ako, may work ako nun. Alam ng mga solid na subscriber natin. Never ako nawalan ng work dati. Ngayon lang itong naging solid na kaming 3, saka ako nawalan ng work. Pero kaya ko siyang pagsabayin talaga, kaya hindi siya sagabal. Side chick nga dati na pagsasabay ni GOP. Basic lang yan. Sabi ni Asian J, pinaka nalulungkot ako na topic para sa SP fam. Kung maaalala nyo, nung ASSC pa, gantong-ganto yung topic noon bago umalis si Ato. So, sino kaya ang next na mawawala? Abangan! Si Ejo. Wala namang alis. Baka madagdagan pa nga kami. Oo, Iniisip namin eh. Real talk yan. Madadagdagan pa tayo, pre. Baka madagdagan. Hindi mababawasan. ninyo. Sabi ni Basti Lavarias, gawa na lang kayo tech startup or outsourcing company. Swak naman sa skill set nyo. Kala mo naman, yung pinagagawa mo sa amin, parang tinda lang ng siomay na karta. Kung makapagpagano ng business, no? Bakit di ka na lang gumawa ng corporation kahit maliit lang?
Tapos isa daw at 8 ang shareholders mo. At least nagtatrabaho ka pa rin. Ay, oo nga, no. Oo Oo nga, na, no. nabigyan Oo. tayo ng idea. Bukas, thank you. meron Bukas, na. no? Bukas. meron Patos ka na. Ano yan, member yan. Gagi- Solid yung kilala Ay, tayo. hindi namin kayo na ano. Arige. Joke lang. Ito, Nagbibiro lang tayo. ikaw, puta, tropa nga eh. Tropa nga eh. Sabi ni Romcon 9961, mindset, perspective at circumstances na tumpak ni Boss Josh na kahit mag-corporate job ka, as long as nagagawa mong i-enjoy yung buong araw mo, tiisin at adapt pati din sa mindset at clear ka sa gusto mo at perspective mo. Kaya mo mag-work kahit saan mo gusto. Ito yun. Medyo low-key nga lang na sinasabi ni Boss Josh, ito na. Ito naman. Yung may plano siya. Pero para sa akin, lalo na sa lagay ng bansa natin ngayon, talaga ayaw ka talaga, kinukumbinsi ka talagang wag. Kukulit eh. Kung talagang may opportunity sa abroad na kayang tumbasan o daigan yung mga benefits na makukuha mo dito sa work sa Pinas, given na yung may mas mataas na sahod, talagang kukunin ko din yun. Si OA. At magtatrabaho ako abroad. Pre, napagpatong pala nila, akala nila mag-IT ka sa abroad. Oh, yun nga! Sa Mali Australia. yun ah. Hindi ito yun. Siya yun. Na-open mo ba yun doon? Ay, hindi ba? Pero wala, ito naman. Muli, napaka-solid na episode tungkol sa work abroad o work sa Pinas. More power sa inyo mga sob. Kaya siguro akala nila alis ka kasi tingin nila mag-IT ka sa Australia. Oo. Nagkandalabo-labo na. Sa lahat na punta. Hindi guys, ako magva-vlog lang ako sa Australia. Punta Australia, magva-vlog lang ako doon. Kasi nga, dalawa kami nagsasabing ayaw namin mag-corporate. Kasi ikaw nagsabi mo, di ba? Thank you, SP. Sabi ni J. Burn TV. O, nagto-thank you na. Highly recommended sa mga tulad kong seaman yung mga topics dito, lalo na kung on-board ka. Sigurado pagkatapos ng kontrata, madami ka ng idea na pwede mong i-apply pag uwi ng Pilipinas. Ingatan ng pera, mag-sports ka, at tama, swerte kami, nakilala namin kayo solid since day one. Oy, so, Parang nung mamo-olo mo, no? Ito naman itong mga to. Sabi ni Romeo Miguel Sung, sobrang appreciated topic ngayon, lalo na nagkaroon din ako ng desisyon neto lang. Need ko pumili sa dalawang company. Yung isa, laki ng sahod, pero walang freedom. Mauubos talaga time ko sa kakatrabaho. Etong pinili kong 8 hours duty, pero almost 2 hours lang yung work ko dito. Kaya nagagawa ako mag-content, mag-aral ng ibang skills. Sabado at linggo nakakapag-gym naman ako at boxing. Nung una napapaisip pa ako na tama ba na hindi ko pinili yung malaking sahod. Dahil sa content na to, mas panatag ako na mas okay yung naging decision ko. Salamat lagi sa inyo. Di ba? Parang kung yung maliit na sweldo, mas marami kang free time, parang doon pa lang bayad na yun eh. Yung time kasi, no? Yun ang kapalit eh, yung time. Time which is, talaga. Equates money pa rin eh. Kaya kung may trabaho ka na hindi man maliit yung sweldo, but you have more time to yourself, para sa akin, parang mas masaya yun eh. No? Isang halimbawa rin talaga yan na, na pwede yung i-simulate nyo yung ganitong situation. O mabigyan ka ng milyon. Ngayon, hindi mo naman alam kung anong gagawin mo doon sa milyon na yun. Oh. Sayang lang. So, ang message doon, mas importante talaga yung utak mo. Kasi kung ano ang knowledge mo, yung 10,000 pesos, kaya mong gawing milyon yun eh. Pero kung wala ka namang knowledge, yung milyon, uubusin mo lang yun. Tama, kahit 10 million pa yun. Oo. Sabi ni Jacats, dev ako nung inoperan ako ng malaking sahod sa Singapore para mag-waiter, napa-auto G ako. Sobrang layo ng sahod sa Pinas. Haha. Plot twist lang, need magbayad ng malaki. Hindi ko na tinuloy. Haha. Sabi naman usually ganun talaga. Sabi naman ni Piak 6474, I am a dev and I'm willing to work kahit ano pa basta malaki sahod at this point. Nawalan na ako ng gana mag-code dahil sa AI. Pinapa-review pa tayo ng AI slaps. Sabi ni Bastille, same, puro AI na lang, nakakatamad na. Oo nga, yan ang downside ng trabaho nila eh. Kaya na ng AI pare, pag ano mo sa AI yung code na i-code nila for a week, sabi mo na sa AI in instant, kaya niyang gawin eh. Napapalitan ng mga tao, Napapalitan no? eh, no? IT, no? It's crazy. Alam mo, tingin ko next level gaming ng mga IT, pre. Pagaling ka mag-prompt. Oo, sa Tingin ko, AI. ito yung babayaran dito, yung pagpa-prompting. Alam mo, galing, alam mo, ito simpleng bagay na ginagawa na natin. Pero pag iniisip ko, nahiwagaan ako. Parang papagawa tayo ng thumbnail sa AI.
Ang bilis, tapos ang ganda. Bilis, di ba? Tangina niyo, paano yun? Di ba? Yung outing natin, yung nagawa ko lang Oo, sa'yo. di ba? Ang galing eh. Kaya Sinabi- tingin ko nga, next level dito, next money na paparating, nararamdaman ko after 5 years, pagaling mag-prompt. Mark my word, balikan nyo tong video ko na to. Maraming tao ang pepera sa pagpa-prompting na magaling. Ito yung pera susunod dyan, communication skills, editing skills, prompting. Yan ang matagal mawawala. Meron nga, baka meron, Siyempre, software developer, kasi, tangina, yun yung papagana ng lahat ng yan eh. No. baka merong nanonood dyan na magaling mag-prompt. Meron, naka-premium na AI, magaling mag-prompt. I-prompt mo nga na itong setup namin, nagsusuntukan kami. Send mo yung video sa akin, patingin kung kano kaswabe yung itsura niyan. Susuntukan tayo. Susuntukan. Pero yun, yung sa kanina nag-chat, no? Doon sa comment. Parehong perspective yung gusto nila eh. Yung isa, na-appreciate nila yung small sahod but more time. Yung isa naman nagsabi, malaking sahod but kaya niya pa rin i-work on his favor. Kasi it's all boils down kasi pare sa perspective mo eh. As long as meron ka nung trabaho na karamihan ng wala, i-appreciate mo yun. Diba? Appreciate mo yung ibinigay sa'yo. At least ikaw meron ka eh. Tama. Work on yourself na. Kaya naiinis ako doon sa video na nakita mo kanina na pudyang ina, Gago, no? zero appreciation, pare. Pudyang Gago ina. nga. So for your information mga pare, pinag-uusapan ko, ay ang gusto kong i-open dito is yung video nga sa Showtime kung saan may nanay na nanalo ng 30K pero yung attitude niya putya hindi okay pare. Tama. Parang walang appreciation, puta libre lang pumunta sa Showtime ha. Wala kang babayaran doon. Kumbaga talagang bibigyan ka lang talaga ng pera. Tapos parang ang gusto mo pang mangyari ipahiwatig na kulang eh. Gago. Raulo. Nainis nga ako yung pinapanood mo eh. Sabi ko, yun ang pinakayo ko sa lahat, pre. Pet peeve ko sa isang tao yung walang appreciation. In general, point blank, period. Alam mo, Bakit? sige. Kung wala kasing appreciation, parang negative ka na eh. Negative na yung perspective mo sa lahat eh. Sa lahat talaga, pre. Ang hirap mo ng kasama. Sa totoo lang. Kunyari, for example, may fame tayo. Diba? May fame tayo. May clout tong ESP. Pag nagsama ka ng tao dito na sabi natin, yung mga nagchat sa atin, boss, sama naman kami sa circle mo. Okay, pinagbigyan natin. Hindi niya na-appreciate yung pagsama lang dito. Gusto niya bayaran pa natin siya ng pamasahe. Aba, putang ina mo. Gago ka ba? Diba? Josh, baka meron ka niyan. Oo. Ganun Bakit sinama ka na nga dito na hindi nga namin gusto magpapasok sa circle. Sinama ka namin dito for gusto ka lang namin pagbigyan. Kulang boss eh. Kulang. Puki ng ina ka. Di ba nakakainis yung kahit saan mo dalhin yun pre ha? Kahit di dito sa podcast. Bigyan mo ng ano yun. Ganun ba pre? Hindi pwede kasi. Ito na lang, bigyan na kita ng shoutout. Shoutout lang boss. Ikaw naman, para ka namang, putang ina mo talaga. Putang ina ka. Ang hirap niyang, hirap niyang pasahin. Kaya ako, ayoko talaga sa taong ganyan. Pag yung tao hindi marunong makapag-appreciate, ungrateful, di ba bawal din yan? Maging ungrateful. Kasalanan din ba yan sa Bible, Ano ba pre? kasalanan Kasalanan yan eh? yan, kasalanan. Pagiging ungrateful pare. Ano natin? Isa pa, may Anong terminology? mga tao ako na meet na ungrateful pare. Bukod sa nakakabwisit kagad sila, in an instant makukuha kagad yung pagkabwisit mo pare. Pansin ko sa kanila, bukod sa bobo sila karamihan, likas na masama yung ugali ng taong yun. Sureball ko na yun. Wala pa ako na-meet na taong ungrateful na mabait. Ikaw ba, may na-meet ka na ba na yung hindi marunong magpasalamat tapos mabait? Usually, ang kasunod ng pre sa mga ugali ng putang ina mo yun. Pangit mo ka. Di kahit may magandang mukha, may ganun eh. May ungrateful na magandang mukha. Sabagay. Basta one thing for sure, pag yung tao hindi marunong magpasalamat sa nare-receive niyang blessing, wala na akong masabi dun. Ayoko dun sa ganun tao na yun. Yeah, sabi nga sa Bible, in the Bible, being ungrateful is viewed as a sign of
a heart that fails to recognize God's blessing and the kindness of others. So, ibig sabihin pati yung blessing ni God, nire-reject niya. No. Oo, wala Hindi na siya talaga. bibigyan. Wala Oo. talaga. Talaga. Hindi Kasi na nga, isipin mo ito, bibigyan. pre, oh. Kasi nga, ganito eh. Dito sa realidad natin, pagdating sa pera, humihiling ka. Halimbawa yung babae na dasal, Diyos, padala mo naman ako ng kailangan ko ng pera. Yung hiling na yun, pag sinagot ni God, never na mangyayari na may ilaw, may dalang pera, at lalapag sa kamay mo. Hindi. Diba? Hindi. Sa ibang way yon. Sa ibang way. Paano kung yun na yun? Yung sa show ni Wise Ganda, yun na yung way na yun. Pero sabi niya, kulang pa to eh. Kulang, hindi sapat. Putsang ina. Di ba? Oo. Sabi ng Diyos, nagdasal ka sa akin, humiling ka sa akin. Ayan o, binigyan na kita. Sabihin mo, kulang? Gago. Naalala ko yun yung sa akin, Vice Ganda, binigyan 30,000. Di ba? Ito pa naisip ko senaryo, pre. Tingnan mo, sobrang bait ni God sa kanya. Wait lang, sige. masingit ko lang. Sobrang bait ni God sa kanya. Kasi guys, anong nangyari dun sa Showtime, tinanggap niya yung pera na 30,000. So, hindi niya na kailangan sagutin yung tanong. Tapos yung tanong pa, hindi niya alam yung sagot. Mali rin pala talaga yung sagot Mali niya. yung wala siyang makukuhang pera. Sobrang bait ni God sa kanya. Siguro lagi niyang dinadasal. 16K yung per flight ng anak ko sa aero sheets, ganyan. Sa, siguro na piloto or ano yun, diba? 16K per flights, hindi po aabot nung kailangan po ng pera. So si God, parang, sige, bigyan kita ng 2 flights. Parang, diba? O kaya, isang flight. Kasi 16K lang may hiningi niya eh. Yung sobra, pang celebrate nyo, diba? Imbis na mag-thank you tong putang ina, nakakainis pa, buko pandan pa yung sagot niya, pre. Ay, pandan. Bobo eh, no? Oo, ano daw bigas yung inimport sa Indonesia ng blah blah, mabango na nanalo noong 2025 na pinakamasarap na bigas ng Pilipinas. Buko pandan. Ina, parang yung bigas yun. Pandan rice meron, pero buko pandan mali. Pero hindi rin pandan rice ang mananalo doon, pre. I Oo. mean, diba, tangina. So, bait pa rin ni God, hindi siya siniro. Oo. Nakaganon yung nakatingin sa kanya. Yabang, no? Hindi. Nakatingin sa kanya. Ah, Sabi niya, kulang to 16. Punyeta! Sino ba nagsabi ng 16 kaya ang anuhin mo? Sino nagsabing ganyan mo? Diyan mo ilagay sarili mo. Pero ito isang halimbawa na nakaka-bad trip yan. Kasi, kapatri pa yung mukha, di na nag-thank you. Sabi niya pa, okay na to? Sige, okay na yun. Oo pala, no? Tsaka tignan mo, Ay, hold mo lang Sige, isa. Quick lang. Hindi matapos tao. okay lang. Nakakabwisit siya, pre. Kasi nga, hindi lang siya nakakairita kasi hindi ka maka-appreciate nga. Tignan mo kung paano niya binago yung energy ng mga tao. Oo, Parang, nakakabuisit. ano siya hindi lang siya pang individual. Kunyari, ako yung nagbigay sa'yo, binigyan kita, hindi mo na-appreciate. Hindi lang ako yung experience yung negativity. Kumbaga yung mga nandun saan, parang madadown din. Bakit hindi nyo na Bakit mali? Ano yung nangyari? Ang daming question na ang pangit ng energy. Sobra. Kaya sabi ko, yung pagiging ungrateful, demonyong ugali talaga. Kasi tignan mo yung nabibigay niyang energy, damay ang majority or yung karamihan ng tao. Kaya devil na ugali yan. Bad vibes yung maging ungrateful. Oo, bad vibes. Bad vibes yun. Devil, ano yung sa'yo? Ba't ka natatawa? natawa lang ako sa senaryo. Devil sa devil eh. Devil, Mga devil sila, nilatagan sila ng devil. Gago. Ito talaga. Ang inando. Ito naman si ano. Ito, si Kasi drop bombs, putang in. Ito pre, di ba, kasi tayo tumutulong din tayo ng ganyan eh. Ngayon, alam mo ba ako yung nagtulong nung 30,000 dun sa tao. Okay. Anong gagawin mo pag ikaw? Hindi, ang ibibigay ko senaryo ganito eh. Tingin niya, yung perang yun ay sobra-sobra na. Yun yung ina-assume nung taong binigyan. Di ba kasi kaya nanghihingi pa siya ng more. Marami pa kayo dyan eh. Ibigay nyo pa. Pero paano kung hindi mo naiintindihan, may pinagdadaanan din yung tao. Kung halimbawa ako yun, may pinagdadaanan din ako, pero dahil gusto kita tulungan, binigyan kita ng 30. Ngayon, ang dala-dala mong imahe na lang, halimbawa, marami akong pera. Dahil maaring dati, nakita mo yung mga binili ko. Oo nga naman, yan, may pera. Pero dun sa araw na yun, konti na lang talaga.
pero dahil gusto talaga kita tulungan eh. O ito 30, pak. Tapos ginanon ka. Kulang ba ito eh? Kago! Ano mararamdaman mo nun? Akin na nga yan. Babawi mo talaga. Nahihirapan na nga ako eh, pero tutulungan kita. Tapos hindi ka pala masaya. Let's say para hindi ka nahihirapan. Let's make this kind of scenario na ang dami mo rin talagang pera. Barya lang sa'yo yung 30. Sure ball pa rin mabubuisit ka pa rin. Buwisit ka pa rin, pre. Kahit sabihin, hindi ka naman kapos, meron akong 50M, parang, sige, hindi niya makukuha yung buwisit ko ng sobra. Pero mapapaganon pa rin yung mukha ko. Hindi ako magagalit, but yung mukha ko, Mas lalong hindi ka paggaganaan eh. hindi ka gaganahan yun na lang. Hindi ka paggaganaan. Kasi Hindi na kita bibigyan. may Susunod. mga, ano naman dyan, may mga tao rin na mayayaman na the more na grateful ka, mas dadagdagan pa nila yung bibigay nila Ay, sa'yo. talaga. Diba? Di ba? Kung siguro, ito give naman ako ng credit. Minsan nangyayari din naman sa show nila yan. Kunyari, mababa talaga. Nakita nila dun sa tao. Walang sinabi yung tao, pero nakita nila yung tao na nangangailangan. Minsan, sige, ako na bahala. Di ba gumaganon sila minsan? Ang pangit ng energy niya. Oo. Walang gusto sila. Bahala kayo Si dyan. Vice mayaman yun eh. Pwedeng kung maganda sana yung pagkakatanggap niya, pwedeng dinagdagan ni Vice yun. Ano ba? Problema. Ay, hindi po. Okay na po. Okay na po. Doy, anong, di ba nandun yung anak niya? Bakit magkano bang? Umiiyak yung bata, kunyari. Wag ka magsasalita. Umiyak ka lang doon. Tatanungin na ni Vice, anong problema? Wala naman po. Yung anak umiiyak. Anong problema? Kasi po, bibigyan pa yun eh. Ikaso, kulang po kasi. Pukin ng inang pangit ng energy talaga eh. Bubuisit ako kasi ako i-hate ko talaga yan. Tingin ko pet peeve mo yun, pre. Sabi ko nga kanina, pet peeve ko talaga yan. Naiinis talaga ako sa hindi naka-appreciate kasi para sa akin, demonyong ugali yan. Ito pa mamaya yung 30K na yon hindi pala yon pang tuition nila. Paano pag ganun pala yung Sinungaling pa. ng Diyos? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, mamaya yung 30K na yun, hindi pala pang tuition ng anak niya. Baka yung 30K na yun, kaya kulang kasi para sa ibang bagay, para dumami yung pera nila at magkaroon sila ng pambayad in the future. Hindi man para dun sa anak niya ngayon at baka sa future yun. O hindi mo na-appreciate. Sabi ng Diyos, ay, yung 30K sana na yan, ang gusto ko, magtayo ka ng kikyaman dyan para papalaguin natin Gets. the future. Hindi man ngayon maka-OJT yung anak mo, in the future, maging pilot pa rin yan. Magbunga yan. Oo. Hindi mo na-appreciate. Ay, pukin ng inan to. Ala, yung 30K na yan lang yan. Yan na yun. Hindi ka na magkakaroon ulit. Ngayon ko nagigets kung bakit sobrang damot ng kapalaran sa mga ungrateful. Nagigets ko ngayon lalo habang Pansin mo tumatanda. na no? Ang bigat ng aura nila ayaw ng pera sa ganun. Walang sino mang tao magpapa-hold up ng pera nila sa ganung klase. Tama. ng aura. Tingnan mo, basic na ugali ng tao, pag gumastos ka, pag nag-purchase ka, gusto mo you feel good after mo bitawan yung pera na yun. Oo. Ngayon kung bibitawan ko yung pera sa'yo tapos hindi pala You ako feel bad ka pa? Feel bad pa ako? Ina ka! Balik mo sa akin yan! Paano ulit? Di ba? Ayun na lang, maganda yun. Magandang yun. Lahat naman tayo customer, lahat tayo consumer, di ba? Kaya bumibili ka ng product kasi maganda yung experience mo sa product. Kaya loyal ka sa pabango ko kasi maganda yung na-experience mo sa pabango ko. For example na lang, pangit yung experience mo sa pabango, bibili ka pa ba ulit? Ganon yung idea ng pagbibigay ba ng gift sa tao. Kung di mo ma-appreciate, di maganda yung... Halimbawa yung pabango, in-spray, mapanghi. Ano ka ng putay? Wala putang na. ina. Ka ng putang yan. Ayaw. Tapos nag-gym ka, imbis na pumayat ka, Tumaba ka. Ako, tama ba yun? Oo. Hindi maganda. Nasira yung tuhod mo. Nag-gym ka, sira tuhod mo. Tama ba yun? Punta na tayo. Paano yung lakad mo nun pagka sira na yung tuhod mo? Tangin na mo, gago. Yan na naman. Ayaw kasi! Gago. Hindi ka ba naisip ba't ganito? Ito naman. Natural. Gago. Obvious naman yun. Mga Gago pokay naman. ng ina nyo. Peramin mo nga ako yung card mo para... Ay, yakin nyo na naman. Uy! So bago pa tayo mapilay, doon tayo sa punta natin. May!
So may mga nagulat ako doon sa ginawa ninyo. So may mga problema diyan sa gusto niyo marinig ang ng tignan puro na tuloy sinabi ng ASP mga pare. Message nyo kami sa mga socials namin but make sure na naka-subscribe kayo sa atin. Alright? Kay Taset. Message kayo kay Taset. Let's go! Yo ASP, silent supporter here. First time ko mag-message sa inyo. Sana mabasa nyo to. Kaka-start ko lang sa fitness journey ko last December 2025. Yung? Okay. Kakanood ko ng mga fitness video. Nabalag ko algorithm ko sa FB. At lumabas kayo. Sila Soy, 8, Asset, Josh, at yung ASP sa YouTube. Talaga? Oo, tayo talaga. Kung laman kami kami pala. Ng FB Reels. 2026. Yeah. Yun. Mula noon, lagi na ako nanonood ng podcast nyo. At naging bonding na rin namin ni Mrs. Sabay kaming nanonood habang nag-lunch or dinner. No, di ba? Instead of akala nila we're breaking up relationship, hindi pala. Diba? We're making them closer, pare. So, eto na yung tanong ko. Hahaha. Okay lang ba i-post sa social media yung progress ko sa pag-workout like sa gym at running? Naniniwala ba kayong nakaka-inspire din siya ng ibang tao to join fitness? Never kasi akong nag-exercise noon kaya umabot sa pagiging obese. Pero now, nasa normal BMI na ako at continue pa rin sa discipline at consistency. Maraming salamat sa advice nyo in advance. More power, ASP. Ano yung pinakatanong niya? Okay lang daw ba na i-post yung pag-workout niya yun sa gym at running? Bakit naman hindi? Oo, di ba? Naniniwala daw ba tayo kung nakaka-inspire siya ng ibang tao to join fitness? Okay. Medyo 50-50 ako dyan. Wala nga siyang problema pero para sa akin self-destructive siya kung bakit? What's the reason? Anong reason mo bakit mo gustong i-post kagad? Kung ipopost mo siya nang meron ka ng result talaga, drastic na yung result mo, ang layo mo na from your past self. Kunyari, may mga nagpo-post ng ganun eh. Kunyari, from 80 sila, bumaba ng 70. Sobrang rip na nila, ang layo na. Oo, encourage ko. I-post mo yan para marami kang ma-inspire. Nakakaingit yung ganun eh. Yung drastic na result. Drastic yung change. Pero kung nagsa-start ka pa lang, para sa akin, self-destructive siya. Why? Bakit? Alam mo yung sasabihin. Yung mga anong magko-comment. Oo. Mga discouraging na comments. Kaya mo ba yun? Kaya mo ba yun? Discouraging at usually kasi ang mga tao, suportado yan pag mag-uumpisa ka pa lang. So, kadalasan, magaganda yung comment. Go pare! G! So proud of you. Minsan, yun eh? Anong tawag doon? Instant gratification. Na minsan nagpapatamad sa ibang tao. Na dahil nakuha na nila yung gusto nilang attention, gusto nilang feedback, hindi ko na itutuloy. I agree. Madaling isipin na, hindi ako papaapekto sa gano'n. Hindi may tama yun, pre. Meron. Mayroong something yun dito na magpapa-full sa'yo na, okay na, tatamarin ka na. Yung fire mo, before posting it, nawawala talaga yun. After mo i-post yun, nawawala. Tinry ko na yan once, hindi ko na inulit. So ano yung answer mo sa kanya? Yes or no? 50-50 daw eh. Tanong ko sa kanya, anong reason? Bakit? Anong purpose mo? Anong purpose? Kung gusto mo lang ipakita na magsa-start ka, hindi, wag na lang pala. Baka mayamot ka lang, no? Wag na. I-post mo pag may drastic result na. Pag may result. Pag Gusto may lagi result ng mga tao yung result na kagad. Talo na tayo dun sa resulta na nagawa mo. And pansin ko rin sa mga nag-journey na pinapost lagi yung self nila, nahihinto sila eh, tinatamad sila. Iba, bumabalik sila sa mga sarili nila. Maraming sikat na content creator na ganyan. Ay! Tinatamad sila eh. Oo. So wag na. Oo. Agree ako doon, pare. Pero kung purpose mo, gusto mo kumita, lumaking content creator, so mag-start ka any video nga eh.
sige, post mo. Bahala ka. Pero tanging ko lang ipapaalala sa inyo kung gusto nyo maging content creator gaya namin ng mga social media icon na talagang sikat na, kaya nyo ba yung sasabihin ng tao? Kasi kung may loob nyo sa sasabihin ng tao, wag na, baka mag-self-delete kayo. Oo, isa pa yan. Ito yung trabaho na ang dami nagsa-self-delete Hindi nila kinakaya. Ang dami na de-depress. Pangmalakasan lang talaga to. Ito social media na to. Pang taong to Tigas talaga mukha. Oo, matigas sa mukha. Nakakabwisit yung mga sinasabi sa internet. Dapat. Ano ba sikreto doon? Anong sikreto? Baba ng tingin ko sa kanila, pre. Saan? Sa mga nagko-comment sa akin ng ganun. Sa totoo lang ito May Saan? habang to pa yung gana. Saan? Hindi ko gets. Lahat ng tumataligsa sa akin, lahat ng kumokontra sa akin, lahat na nang-hate sa akin, ang baba talaga ng tingin ko sa kanila. Kaya pag nakakita ko ng ganun, parang tinitignan ko na lang na Like what, pre? Anong specific hate. ko? Para maano nila. Mamaya may nanonood dyan na nagko-comment ng gano'n para tamaan. Tapos gusto naman mapansin pala, no? Sa pool. Hindi nga, ayoko na nga ganyan Kasi nga pag napapansin ko sila, kinikilig sila. Parang kagaya nga kay 8, di ba? O baka nga magbigay ng pera. Yung kanya, pinansin niya, nagbigay ng pera. Yung kasi, tropa naman kasi talaga yon. Oo. Avid fan mo talaga yon. Ayaw nang naagawan ka ng mic. Di ba? Anong kulit mga fan ni Josh do? Pero nagbibigay. Oo. Oo, di ba? Sobrang- Big time. Yung mga fans si Josh, sobrang overprotective kay Joshua, no? Hindi, sa atin yun, pre. Atin yun. Agree ka ba doon? Okay lang yun. Okay lang yun. Okay lang. Tangina, sobrang pinoprotektahan siya lagi. Vale, matututo rin sila. Yung mga yan. Kumbaga sa Power Rangers, siya sa Red Ranger, no? Oo, no? Paborito. Paborito. Crowd Ranger. favorite. Paunahan. Siya na lang palagi. Gago. Wala naman tanong dyan? Sige, meron pa. Gusto Meron mo pa. ba? Pero yun, kanina sabi ko 50-50 kasi na-realize ko rin na wala nga namang benefit kung magsa-start ka pala. Walang benefit. Wala. Doon na lang, kung gusto mo mag-inspire, kasi sabi mo kanina, gusto mong mag-inspire, mas may inspire kapag may result ka na. So doon ka na pag may konting, pagkaburog na ng konti. Pagka mayroon ng abs na lumabas kahit dalawa, go. I agree. Ito yung isa pa. Fitness journey. Good day 8 at sa buong team ng ASP. Ako, nagpakilala, tapos biglang buto, di ko binasa. Sinabi niya yung pangalan. Nantatrap na baka ano yan, Sinabi pre? niya, ako si Toot. Hide niyo na lang identity ko. Hindi, ano yan, inside joker yan siguro. Alam niya yung inside joke na. Salty ka na. Nasa Canada ako ngayon. 10 years na ako dito, pero back and forth ako sa Pinas. Makakaipon lang ng 500K, uuwi ko na agad. Really? 28 years old na ako at nagwo-work ako ng Bata 13 pa. hours a day, 6 times a week. Sunday lang off ko. Right. Alam ko na ang tamang sagot, pero gusto ko pa rin itanong tanong ko. Na ganun na ba to? Outdoor service kasi ang ginagawa ko dito, basically landscaping and yard cleaning. Malaki na ang kita, umaabot ng 340K a month ko. Kung i-convert sa Pinas, pero may amo pa rin ako. Pero ano, Ba't nahirapan siya sa 500K? biro mo landscaper, kumbaga parang grass cutter nga lang yun eh. Pero ang laki na ng sweldo, no? Grabe talaga sa, ano yun, talaga Baka malakas din ng cost of living niya. Baka mataas. Kaya siguro pwede. hindi niya makakompleto yung 500K agad. Lalo sa out niya. Gusto ko na magsimula ng sarili ko at may mga nagtatanong-tanong na sa akin kung magkaano ang charge ko dahil solo lang ako, nagwo-work most of the time. Buburp ako. Ang iniisip ko lang, yung utang na loob ko sa kanila, baka sabihin kasi nila after ng lahat ng tinulong nila. Ano utang na loob? Salamat sa sagot. Tapos ngayon palang araw, binlak ako ng babae sa Pinas. Walang alam sa mga plano ko sa kinikita ko. Gulo Nung binuksan ko yung page ko at tinignan FB niya, lalaki na ang nasa profile niya. Okay lang sa akin yun. Kaya lang, sayang yung 11K ko. Almost one day work ko na din yun dito. Pero pasalamat pa rin ako dahil 11K lang. At pasalamat ako sa ASP.
Dahil kung di siguro ako nanood sa ASP, maghahabol ako doon sa Diabolic na yun. Salamat, Nanonood ASP. sa akin yan. Oo, Kaya ganyan diabolic yun. kayo. Silent listener lang ako. Almusal Ba't yan ka pa ng silent? utak ko. Nainis ako sa mga silent I-loud nyo na. Oo. ASP Podcast, by the way, nasa Canada pala ako mga boss. Oo nga, yung mga silent, maglagay na lang kayo ng emoji dyan na ano lang, konting pabor lang. Oh, loud, maging loud ka na. Introverted ka ba eh. Pero ano issue niya is, wala naman, parang wala siya mga issue. Oo Nag-share nga. lang siya. Hindi, sabi niya, gusto niya na magsimula ng sarili niya. May nagtatanong Dito sa Pinas. Oo, magkano raw charge niya, mag-isa lang siya. Kung dito sa Pinas, kung yung expertise mo na landscaper, meron din naman. Pero madalas kasi, yung mga landscaper dito sa Pilipinas, owned ng mga connections na rin eh. Connections na rin eh. Alam mo, basa ko pa nga dito sinasabi niya, malayo pa, hindi ka pa handa na gumawa ng sarili mo. Kasi tingnan mo, ganito magsisimula siya ng sarili niya. Let's say, mag-landscaping siya dito. Pero, ito yan magne-negosyo siya, magsa-service siya. Ang iniisip ko lang, yung utang na loob ko sa kanila, baka sabihin kasi nila, after ng lahat ng tinulong nila, ano yun? Di ba? Magsaservisyo ka nga eh. Katrabaho niya. Hindi niya maiwan yung mga katrabaho niya. Oo, hindi niya maiwan yan. Yan ang tingin ko Yun na nga, hindi ka pa nga ready. Anong utang na loob? Utang na loob. Anong utang? Pinagtrabahuhan mo nga yun eh. Oo. Di ba? Once a week lang siya may day off, di ba? Bayad mo na yun. So, hindi ka pa ready. Siguro bigyan mo pa yan ng 3 taon pa. Ito, iba naman to. Oh, sige. Iba na yun. May Anong? lalaki na ito trending ngayon lang mismo. Umiiyak siya kasi yung lalaki, may ex siya. Mm-mm. Ngayon yung ex niya, pinalabas na may anak sila na buntis. Pero yung tinago sa kanya. Pero dahil sa sobrang gusto-gusto ng lalaki yung bata na matuloy, ganyan, sinusustentuhan niya. Tapos nagpapakita ng picture, paglabas, hindi naman yun yung anak pala nila. Wala pala talaga silang anak. Ngayon, nagsustento yung lalaki hanggang parang 12 years old na itong bata. Tuloy-tuloy. Tapos, yung totoong, di ba, pinapakita yung bata, hindi niya anak yun. Ito yung babae, nag-post, yung totoong nanay. Wala siyang kalam-alam na yung anak Na niyang ginagamit. ginagamit. Gagi. Parang ganon. So, na-scam siya. Parang ganon. For Tapos, 12 years? Tapos nagkataon na nagkita sila sa isang fast food. Parang small world to. Mm. Ayan, pinayakap niya yung anak niya doon sa, iyak ng iyak yung tatay. Kasi akala niya, akala niya anak niya yun. Parang sa pelikula lang yun, Oo, gagi. Parang medyo magulo. Ito yung video ng unang nakita nila yung anak ko na akala nila si Nof, na anak at pamangkin nila. Nag-decide kami na ipamit siya kasi na-feel namin na grabe yung pagmamahal nila sa bata. Ay, ganun pala nangyari. Sinadya pala. Kahit hindi pa nila ito nakikita o nakakausap. Weird, no? Yan yung moment na hiniling nila dun sa babae. So yung niyakap niya na yan, hindi pa rin niya anak yan. Yan yung akala niyang anak niya pa rin. Oo. So parang na lang na... Sa ganyang paraan pa pala mangyayari. Ganyan yung epekto sa kanila. Sobrang walang puso yung nagawa ng babaeng ex niya. Sobrang nakakaawa si Guy kasi bihira yung kanyang lalaki na mamahalin yung anak kahit hindi niya ito nakikita o nakakasama. Ginawa niyang inspirasyon, nagsusustento siya dahil lang sa mga sinasabi ng ex niya na kung ano-anong panloloko pero hiniling niya na magkausap na kahit makausap niya lang ito kahit video call lang. Ang sakit bilang magulang din na ganyan yung mararamdaman mo. Gigising ka, bigla na puro kalokohan lang pala lahat na wala ka palang anak for 9 years. Kung 9 years pala. 9 years siya nagsustento, pre. Grabe, no? Alala. Hindi ba pwedeng kasuhan yung ganun? Parang Identity theft. staffa yun. Oo, Identity theft. Ito pala yung buong storya. Posting this for awareness, warning, identity theft at stapa. Hanggang saan dadalhin ang pagmamahal mo? Hindi ako makapaniwala na nangyayari pala talaga ito sa totoong buhay. Akala ko pang pelikula lang. Last Wednesday, May 27, may nag-message sa akin sa IG. Ginagamit daw yung photo ng anak ko sa maling paraan. To cut the story short, ang kwento is, yung lalaki nag-chat sa akin ay ex nung babae.
gumagamit ng photos ng anak ko for 9 years. Bali, nagsustento siya for 9 years na hindi niya nakikita yung bata. What a stupid. Alam mo, yan din kasi, kasalanan din talaga ng mga lalaki to eh. Hindi ko kayo, off the hook. Walang rasyonal eh. Emo lang yan eh. Imo eh. Di ba? Hindi, yun nga yung equal exchange of something eh. Magbibigay ako, magsusustento ako, walang problema, pero bigyan mo ko ng time sa anak ko. Huwag ka magbibigay hanggat walang time na binibigay or pinapakita sa yung anak mo ng personal. Yeah. So may isip ako. Nag-trending yung opinion ko tungkol sa single mom na setup, di ba? Ayan. Dahil dyan, Yan. tama yung Yan. sinasabi ko. Katunayan. Di ba? Repost mo ulit. Putsa. Repost nga lang. Oo. Sige nga. Ito ba? Repost mo. Ginagamit yung photo ng anak ko sa maling paraan and ex nung babae ay gumagamit ng photos ng anak ko for 9 years. Bali, nagsusustento siya for 9 years na hindi niya nakikita yung bata. Napaniwala siya ng kanyang ex na anak nila yung anak ko. Pati buong pamilya niya. For 9 years, simula baby photos ng anak ko, kinuha niya at sinesend ko dun sa lalaki at sa For family 9 ng years, lalaki. pare, naging consistent tumanloko. Ang sarap talaga ibalik ng mga single mom opinion natin, di ba? Diba? At ang nakakalungkot na part, minahal talaga nila yung anak ko kahit hindi nila ito nakakasama. May mga photos sila ng anak ko simula nung bata. Napaniwala sila nung babae. Ang story ng girl and ni guy is mag-ex sila for 10 years. Nabuntis niya itong girl pero umuwi to nung probinsya kasi bata sila that time. So alam ni guy na nabuntis itong ex niya. Ang tanga! Tango? Hindi sinabi ng girl na nakunan siya sa probinsya kasi natatakot daw siya, etc. Yan pa yung mga tipong ayaw sa atin eh. Yung lalaki na yan. Galit yan sa mga content natin eh. Oo. Sigurado ako, pre. Sure ball. Kaya ang pinalabas niya, may anak sila pero ang ginawa niya, yung anak is yung anak ko na ginamit yung photos. Kinukuha niya sa account ko simula nung nanganak ako hanggang ngayon, 9 years old na yung anak ko. On that day, nagme-message sa akin si Guy, minute namin siya somewhere. Ito na yun, nakipagkita. Ito rin kasi yung dapat nga hindi ninyo pinopost sa social media yung mga anak ninyo. Oo, isa rin yan. May nakikita pa ako na mga nanay dito na nagbablog. Tangina nyo, pinipimp nyo yung mga anak ninyo, sinasadya ninyong hindi pagbrahin, tapos binablog-blog ninyo, kala nyo tanga-tanga kayo, hindi nyo alam ginagawa nyo. Shoutout sa mga vlogger dyan, pare. Gago, pinipimp nila mga anak nila sa Facebook, pre, tangina nyong lahat. Kayo yung dapat ipakulong eh. Nanay, tatay, tanga-tangahan, walang bra yung anak nila, 12 years old, 13 years old, gaganyanin nila, oh. Or, ito, gising na pala si, Ben, gising na pala siya, hello, kumusta? Anong lulutuin mo nga, ganyan. 13 years old, walang bra. Gago kayong mga nanay kayo, tatay kayo, alam nyo yan. Circle, yung issue na yan, circle ng mga tanga lahat yan. Nagsama-sama sila. Sabi ba mga Organism yan na kailangan. Ang ina kasi napaka-sheriff, no, gaganyan na naman yan. Gagawin. Orgasm. Napaka-sheriff. Organism kasi. Ito kasi. Organism. Na, ina talaga na ito mga ito eh. Organism. Na nag-work. Yan sila yan. Diba? Nagpo-post ng anak. Yung isa, puro imo, bigay na bigay ng pera, di naman pala nakakasama. What the hell are you doing? Pare-pareho kayo dyan. Dapat nga sila yung tangin ng tinatanggal sa internet, pinipimp nila yung mga anak. Ang daming views eh, kasi tangin na, inaano nila yung mga damit ng anak nila. Pasimple, diba? no? Pasimpleng pimp talaga, pre. Kita ko yan, pre. Yung Okay isa lang parang... yung pimp ninyo, 18 pataas. Pinipimp yung mga anak ninyo, tangin na mga minor, mga, di ba? Pero kahit na 18 pataas pala, basta anak ninyo, wag na yan, di ba? Oo. Ibang tao na lang social pwede. media. Oo. Ewan ko ba? So yun mga pare, ano masasabi nyo doon sa issue na yun, no? Again, maraming salamat sa mga members namin. Na-appreciate namin kayo, sa mga subscribers, sa mga masipag mag-comment dyan at pinafollow kami sa kanya-kanya naming mga social media. Maraming salamat. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Antisabot Podcast. Babalik kami. 3 p.m. So, t-shirt lang na puti. Yeah, we pop out in your hood. Walang pake.
tao, ngunit yung pulsa malaki. Shoutout to my boy J.O.P. May tasit at si Eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris pag ako nagmamaneho. Mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga di ko kalipel. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka, managinip.